din 16:1 hanggang 2 ng unang Korinto. Ngayon, tungkol sa koleksyon sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan. Tuwing unang araw ng sanlinggo ang koleksyon. Natural naman, nagkakatipon sila ng linggo, doon gagawin ang koleksyon. No? Ang mga Sabadista, ang sabi, Sabado raw. Kung ang Sabado ang pagtitipon, paano mo kokolektahin yung ilang linggo? No? Sabi nila kasi, pagka raw nagkatipon ng linggo, sumamba sa Diyos ng linggo, tatandaan ka ng tanda ng Antikristo. Kasi nungalingan yan. Nung hindi pa ako nakakalabas ng Pilipinas, akala ko naninindigan ng Sabadista sa kanilang aral. Nung mapunta po ako rito sa Brazil, napatunayan ko lalo kasi nungalingan ng mga pastor ng Sabadista. Kaya mga kapatid na Sabadista, niloloko kayo dyan sa Pilipinas. Sabi nila, pagka nagkatipon daw ng linggo, bibigyan ka ng tanda ng Antikristo, yung Mark of the Beast. Abay, natuklasan ko rin sa Brazil, meron pala silang pagkakatipon ng linggo. O pakita mo yan, kapatid. Ito po ang kapilya nila doon sa Poços de Caldas. Ang nakalagay, Seventh-day Adventist Church. Iglesia Adventista do Sétimo Dia. Yan. Yan ang kapilya nila dito. Sa Poços de Caldas, sa Minas Gerais, Brazil. Tingnan natin yung kanilang araw ng pagkakatipon. Sabi nila, ito, Novo Tempo, Horarios de Culto, mga oras ng pagkakatipon. Sabado, alas 9 ng umaga, Culto Joven, o pagkakatipon ng kabataan, 17 oras, alas 5 ng hapon yun. Domingo, 19:30 ora. Kita mo? Nagkakatipon din sila ng Domingo rito. Niloloko tayong mga Pilipino dyan na pagka nagkatipon ng linggo, mamarkahan ka ng marka ng Antikristo. Itong mga Sabadistang ito, nakukonsensya nyo, niloloko nyo Pilipino, dito pala naman niloloko nyo rin. Bakit? Kasi sa Pilipinas, bawal sumamba ng linggo. Ba't dito pinapasamba nyo ng linggo? Kabi-kabi ng panluloko yan. Yan ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang nasa Biblia, magkakatipon ng mga Kristiyano nung araw, gaya ni Apostol Pablo, nangaral siya hanggang hating gabi, nagkatipon sila unang araw ng sanlinggo, Sunday. Yung mga apostol din, pagkapanik sa langit ni Kristo, nagkakatipon din sila Sunday, yung mga apostol Basahin natin ang 20:19 ng Juan. Nang kinahapunan nga ng araw na yaon, na unang araw ng sanglinggo, at nang nangapipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna, at sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Yung mga apostol, nagkakatipon ng unang araw ng sanlinggo, nung hapon ng linggo, dumating si Kristo. Ang sabi sa kanila, kapayapaan ang sumainyo. Peace be with you. Hindi sinabi ni Kristo, hoy, ba't kayo nakakatipon ng linggo? Kayo magiging Antikristo. Walang ganun. Sabi niya nga peace be with you. O sino ngayon ang Sabadista dyan? Hindi tayo magkaaway. Kapatid, naniniwala ka kay Kristo, naniniwala ako. Dapat magkaisa tayo. Naloloko kayo na ang pagsamba ng linggo, mali. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Dito nga, meron silang pagkakatipon ng linggo Kaya yung aral na yan ng Sabadista, Sabado raw. Hindi po. Nagkakatipon ng mga unang Kristiyano, linggo. Pwede rin magkatipon kahit anong araw. Hindi naman binabawal ng Diyos na magkatipon ng kahit anong araw 2:46, pakinggan nyo. At araw-araw silang nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay
at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso, na nangagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Nakita nyo? Yung mga unang Kristiyano, araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Nagkakatipon sila araw-araw. Ano ba yung sabihin ng araw-araw? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Puwera, Linggo? Ganun ba yun? Kaya yung sinabi ni Ellen G. White na nagpundar ng Sabadista, nagtayo ng Sabadista, kasinungalingan na pag sumamba ka raw ng araw ng linggo, tatandaan ka ng tanda ng Antikristo o ng beast, mark of the beast. Maling aral yan. Sinong tututol dyan? Nasa libro nyo yan. O, kaya kapatid na Sabadista, huwag kang papaloko. Naawa lang ako sa mga kapatid natin Pilipinong naloko nitong mga Sabadistang Amerikano na kunyari masamang sumamba ng linggo, hindi naman pala. Nasa Biblia, araw-araw nga yung mga unang Kristiyano nagkakatipon eh. Pag sinabing araw-araw, lahat ng araw yon kasama. Hindi naman yung ipupwera mo linggo. At yung mga unang Kristiyano, mga apostol, nagkatipon ng linggo. Tapos, yung mga apostol at saka yung sila San Pablo at yung mga kapatid sa Jerusalem, nagkatipon ng linggo. Maraming mga instansya sa Biblia, nagkakatipon sila araw ng linggo. At maski araw-araw, pag kinakailangan silang magkatipon. Kaya ngayon, sa atin mga kapatid, meron tayong pagkakatipon, regular po ito. Kahit na anumang araw, pwede naman tayo magkatipon eh. Ayon sa Biblia. Pwede po kahit anong araw. Kaya lang conforme sa lugar. Kagaya sa Middle East, doon po sa Saudi Arabia. Doon po, ang linggo, araw ng trabaho. Sabado, araw ng trabaho. Ang walang pong trabaho ron, Biyernes. Sa mga Muslim. Kaya yung mga kapatid natin doon, nagkakatipon Biyernes. Oh. Yung mga kapatid natin sa iba-ibang lugar, nagkakatipon sila sa oras na pupwede at sa araw na pupwede. Pero utos po ay pagkakatipon. Ang pagkakatipon, pwede mong gawin sa umaga, sa hapon. Kagaya nung sinabi ni Juan, yung mga apostol nagkatipon hapon ng linggo. Yun namang si Pablo naman, nagkatipon sila, unang araw sa linggo, inaabot ng ating gabi. Wala namang masama na magkatipon para mag-aral ng salita ng Diyos, umawit sa Diyos, magpuri sa Diyos, magkita-kita ang magkakapatid. At ang pinakamahalaga na ginagawa natin pag nagkakatipon tayo mga kapatid, ganito. Ito po ang tatandaan nyo, pinakamahalaga sa lahat para sa atin, 7:14 ng ikalawang kronika. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ayan, pangako po ito ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Pagka ang bayan ko na tinatawag sa aking pangalan, kaya nga iglesia ng Diyos no? Bayan ng Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Pag magpapakumbaba, dadalangin, hahanapin ang aking mukha, tatalikod sa kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit, ipapatawad ko ang kanilang kasalanan, pagagalingin ko ang kanilang lupain. Kita nyo mga kapatid, ang benepisyo o ang pakinabang sa pagkakatipon. Sa pagkakatipon, nagpapatawad ang Diyos pag dumadalangin tayo. Nagpapagaling ang Diyos. Sabi ng Diyos, pagagalingin ko ang kanilang lupain. Halimbawa, meron kang sakahan, meron kang lupang sinasaka, o may negosyo ka, kung ano man, pagagalingin ko ang kanilang lupain. Kung yung lupain mo, papagalingin, ikaw kaya hindi pagalingin ng Diyos? Kung yung lupain, pagagalingin,
Ikaw, kaya hindi pagalingin. Napakarami ko na pong nakitang pruweba Mga kapatid na masigla sa pagkakatipon, gumagaling sa karamdaman Mga kapatid na masiglang nagkakatipon, umaawit sa Diyos, nakikinig ng aral. Yan po ay bahagi ng ating tungkulin bilang Kristiyano. Nasa